ang bawat isa. Ayan, nagkita-kita tayo ulit. Exciting. At para naman ho sa mga unang nanood pa lang dito, we are encouraging you to subscribe and also i-click nyo rin po yung notification para na-update po kayo tuwing meron pong bagong episode at may mga bagong pag-uusapan. Tama po. Teka mga kuya, magsistretching muna ako. Okay. Kasi napanood niyo po ba yung Olympics 2024? Yung po ang bago ngayon, Olympics 2024. Yung opening. Opo, yung opening. Actually, yun po sana ang gusto ko tanungin mga kuya. Okay lang po ba? Okay lang. Kasi po, marami pong babalita, mga nagpapalitan ng mga opinion na kesyo yung opening daw, medyo may nakikita silang hindi daw tama o hindi naangkop sa kanilang taste o pananaw sa buhay. Mga kuya kasi normally parang medyo naidikit yung Christianity doon sa opening ng Olympics. Parang nasasabi na, bakit gano'n? Parang, ang mga Christians daw, bakit gano'n ang pananaw nila doon sa parang sa opening. Ano ba pananaw nila? Ayun nga, kasi ito nga. Okay po. Nahirap po kasing Okay, ang ganito po kasi yun, parang bakit ang tingin nila sa mga Christian ay judgmental daw. Okay. Sa Olympics, ano po, mga art, ano yan, art yan, yung mga sinasabi nila, it's Greek yan, Greek, mythology, it's art, ganyan. Alam naman ni Art, Portasico, Art Latin. So, sikat na sikat si Art, ano? Oo. Alam mo, maganda yung totoo lang, hindi naman lang doon sa issue ng Olympics yan na nalilabel ang Christian na judgmental Normally, pag may mga issues na mga somehow na nakikita sa labas na seeming anti-biblical, tapos biglang lalabas ang Christian to give their comment. Agad-agad ang comment, sasabihin na malalabelan ka agad ng judgmental. Okay. Now, ang tanong lagal doon una muna anong ibig sabihin ng judgmental? Ayun na nga ho. Diba? Kasi kailangan, di ba, bago ka gumamit ng salita, ang importante, alamin muna, ano ba ibig sabihin nun? Diba? Kasi pagka mamaya, iba naman pala, ipangkahulugan mo ng judgmental. Pagka nag-comment ka lang, judgmental na. Hindi naman tama yon, di ba? So, Kuya Erwin, ano daw judgmental? Yung the dictionary definition. Sige, sige, sabi kasi ang judgmental law refers to forming opinions and making decisions about someone or something. Ito yung crucial, no? In a critical or negative way. Diba? Often without considering all the facts or circumstances. Being judgmental involves being quick to form a negative opinion without understanding the full picture. So, sa madaling salita, parang sinasabi natin, nagbibigay na tayo kagad ng conclusion sa isang negatibong kaparaanan na hindi natin tinitingnan ang buong context. Ayun, okay. nga. Now, siguro, ako, partially lang nakita ko doon sa opening, no? Medyo surprising lang kasi parang parang hindi ko masyadong nakita yung kultura ng Fransya doon. Normally kasi pagka ikaw ang host, pinapakita mo kung sino sa France. Opo. Kung sino ang France, eto kami, ganyan. Tapos, eto naman ang relationship niyan sa Olympics, no? Medyo kakaiba to. Kakaiba yung kanilang palabas. So, without being critical, mapapatanong ka lang, naiisipin mo kaagad, bakit kaya ganun yung kanilang presentation, di ba? So siguro maraming nag-react na Christian o both non-Christian. Kasi medyo may mga hawig sa mga symbolism ng Christianity. So parang siguro napapaisip parang totally, banda huli, inamin din naman. Ay, ito inamin? Inamin din naman talaga na it was a Christian, yung kunyari yung Lord's Supper type. At inamin naman talaga nila na, doon hinango yun. But they, presented it na parang to include, parang ang lang talagang gustong mangyari, to include yung mga
LGBTQ plus A, mga type na gusto nilang sabihin, kaya nga puro drag queen yung Apo, mga yung costume, makeup, ganyan. Kasi they want to promote and tell the world, welcome nyo na to. Ito na yung aming norm. And this is, parang seemingly, ako sa aking pagbasa, this is France. Oo. No, we promote, which is something hindi na surprising. Kasi panahon pa nila Robespierre, ganun nila Voltaire, yun na yung kampanya nila. Apo. Yung fraternité, égalité, liberté. Apo. Ito kami, mga we want liberty. We want to do whatever we want in life. Di ba? Yun. Ngayon, ang problema, whenever Christians would speak anything na somehow nakikita nila, agad-agad iisipin nila, critical kayo eh. Siyempre, hindi naman yan ang gusto naming pakarating eh. Parang ganon. So, ang totoo, di naman masama mag-inquire. Di naman masama yung observation mo, sabihin mo. Di naman masama yun. Di ba? Hindi ka naman nagbibigay ng judgment na ganon. Parang, disagutin mo ng maayos kung totoo yung kanilang nararamdaman. Di ba? Kasi di mo naman masasaklaw yung motibo mo eh. Parang ganyan. Kaya masasaklaw namin yung judgment based on what we see, pero yung motibo mo, hindi namin saklaw yun. Ngayon, merong pumuna, di sagutin mo. Kaya lang, talaga bang judgmental ang Christian? Si Kuya Erwin na yan. Tama po ba yun basta Christian, judgmental? Tama po ba yun? Mga kuya. Based doon sa definition na sinabi ni Kuya Bong, na ang being judgmental, you form an opinion or you make some critical remarks without investigating or understanding yung context na sinasabi ni Kuya Bong. But, yes, aminado tayo that there are some Christians who are very harsh in the way they express their opinions, pero hindi naman siguro lahat. Kasi depende yan sa receiver eh. Sometimes, ang ginagawa ng Christian is simply to read the Bible, tapos sasabihin nila, kunyari, babasahin nila na all fornicators, homosexuals will not enter the kingdom of heaven. Nasa sensitive nila, akala nila pinapatamaan namin ng Christian, kinukondem agad. When the truth is, binabasa lang yung Bible. So, the problem is not with those who read the Bible, but those who hear, na akala na sila pinapatamaan. Tulad nga yung kasabihan ng Pilipino, bato-bato sa langit, tamaan mayo, huwag magalit. Palagay ko, kaya nagre-react sila, umaalma sila dahil tinatamaan sila. Ngayon, pagiging judgmental, i-turn around ko yan. Kasi, kunyari, I belong to the Christian community. Pag sinabi mong judgmental ako, judgmental kami, I will also tell you that you are judgmental. Kasi you are making a judgment on us na judgmental kami. So, mas malinaw na kayo, yung mga nagkikriticize sa amin, kayo ang judgmental. When we are just trying to read scriptures to you. Yes. So, it's another way of looking at things eh. So, judgmental pa ang Christianity. Yes, in terms of sin. Pagdating sa kasalanan, talagang black and white yan. There are things na pinagbabawal o kinukundina ng Biblia, ng Diyos. Yun talaga we try to speak out. But for yung mga gray areas, I don't think we easily make labels. There may be some, inaamin namin yan, but para lahatin yung lahat yan, I think hindi naman siguro maayos yun. It may not be fair. So yun ang aking 2 cents worth. Thank you po. Nagkataon din pala dun sa opening kasi, di ba, merong horse, which is of course ang reference niya, yung Apocalypse, di ba? Kasi doon naman kaya lang kung papapansin mo, meron talagang mga parang symbolism sa Christian na involved doon sa opening.
Ngayon, yun lang naman yung tatanungin mo. Yes. Diba? O bakit ganyan yan? Bakit yan? Tinitira mo ba kami? Ganyan. Minamock mo ba yung Christianity? Siyempre, anybody can say, hindi naman, hindi naman. Eh, bakit ganun ang itsura niyan? So, ilang sinasabi natin, lahat tayo, our judgment is based on what we see. Opo. What we see. Pero normally, lagi naman natin dinidepensa ng ating sarili with what with our intention. Kasi sabi natin, hindi yan ang aking intention. Siyempre, yan hindi naman saklaw yan ng tao eh. So, kaya basically, ang Christians, kahit kaya mong gawin yan, kahit napahapyaw man lang, o hindi kasi hindi naman tayo tinawag ng Diyos na gumanti. Oh, yes. Ayaw ng Diyos na gumanti. Salip, mahalin pa nga natin sila. Yes. Kaya parang kung gagawin mo parahil sa ibang pananampalataya, baka ibang usapan na yan. Correct. Kaya nga, kung titignan mo, parang ang madalas din naman talagang tintira lang din mga Christians eh. Kasi parang ang inisip nila. Kaya kung titignan mo, judgmental ba talaga ang Christian? Katulad nga sabi ni kay Erwin, may mga bagay na seemingly para silang judgmental. Kasi pagbasa lang sa Bible, parang nakukondemn ka na. Pero not necessarily naman, hindi naman ikaw nagsabi nun eh, di ba? Pero amazingly, ang Christianity talaga, we are meant to love. We are meant to, kaya hindi mapaghiganti. Ganun pa man, hindi ibig sabihin na hindi tayo mag-express ng ating disagreement, no? Kasi makikita mo si Pablo, for example, nung sa later part na parang kinuyog siya sa temple, tapos nag-create ng riot. Tapos dumating yung Roman soldiers para kunin siya. Ngayon, sabi nung nagsalita siya tapos hanggang sa nung ikukulong na pinagugulpe. Sabi gulpi na yan. Sabi, parang malaman din bakit ganyan yan, ba't nagkakagulo yung tao dahil sa kanya. Binulong niya, teka muna, gagawin niyo ba yan ng walang paglilitis? Roman citizen ako. So, ibig sabihin, hindi naman siya tumahimik lang nagpagulpi, di ba? In-express niya rin yung kanyang disagreement, in-express niya rin kung ano yung karapatan niya. Di ba? For example, may karapatan sila to express, no problem. Now we express also our opinion, then we also have the same right. Pero without, parang without supposedly condemning each other na judgmental ka, judgmental ako, parang ganon. So, hindi naman masama mag-express din kami ng aming concerns. Di ba? Pero hindi naman ibig sabihin na kaaway ka na namin o galit na kami sa'yo. Hindi naman namin pwedeng pigilan kung ano gusto mong gawin sa buhay mo eh. But we can also express our opinion para mawag tayong magbastusan. Parang ganyan, di ba? Kaya, bagamat ang Christian, ang instruction is to turn your other cheek. And totoo naman, kahit si Jesus Christ, nung ginawa sa kanya yan, sa isang paglilitis na illegal, pinasapak siya eh. Sabi niya, kung mali ang, kung tama ako, sa sinasabi ko, bakit mo ako kinukundina, di ba? Parang he called their attention na mali ang ginagawa mo. Pero ang amazing kay Jesus, maging kay Paul, hindi sila yung mali ang ginagawa, hindi naman eh. Basta, walang ganun. Walang ganun. Once they expressed it, that's it. Di ba? Kadun din sa Acts chapter 16, ganun din. Ginulpi na sila, nakulong na sila. Pero naging Christian yung jailer, di ba? Pagkatas, tinapitan sila ng pulis. O sige, pwede na kayo umalis. Teka. Ba't po kami papaalisin? Ginulpi nyo nga kayo at kinulang na walang paglilitis eh. Roman citizen ako. Laging ganun siya sabi ni Paul. Ganun ba? Di kinabahan sila. Buwape, tinatid pa sila pagpalabas. Ibig sabihin, hindi masamang magsabi rin ng iyong sariling karapatan. Hindi naman laging one-sided yan. Kaya lang, itong isang bagay. For Christians, suklian man tayo na masama, we will still love them. Amen. Sinabi man natin yung ating opinion, ang ating mga stand, ating mga karapatan, but our love will still the same. Pero walang sama ng loob. Ngayon, yung sama ng loob nila, hindi natin kontrolado yon. Kanila yon. Kaya, kung usapang Kristiyano, hindi tayo judgmental in that sense na critical lang. We are also expressing our rights, no? Kasi lahat naman tayo may karapatan. Hindi naman masama yun. Correct. So, mga kuya, syempre, thank you po sobrang very clear po yun, very clear. Pero syempre, medyo parang babalanse daw. May mga sabi dapat balanse, ganyan. May pagkakataon po ba, mga kuya, na ang Christians have the tendency naman to be judgmental? I mean, I know that's not our goal, but meron pong pagkakataon na pwedeng hindi sinasadya, nasasadya,
may tendency din po ba tayo or pwede din ba tayo mag-fall doon na maging judgmental din tayo sa kapwa natin? Hindi naman directly sa Olympics, parang kahit sa ibang bagay. Meron naman. Kahit na sa Biblia, mababasa mo yan, may mga Kristiyano na mapupusok. Di ba, nung dumaan sila Jesus, tsaka yung mga disipulo, sa taon na ayaw din silang tanggapin, sabi ni John at saka ni James, gusto mo magpadala kami ng thunder. Kidlatin na itong mga taong ito. So, sila medyo very passionate, mapusok sila. So, meron talaga. Meron. In any group, siguro, body of people, andyan lahat ng klase ng tao. Hindi naman lahat yan pare-pareho ang na malumanay kung magsalita. Yung mga iba matatapang, yung mga iba masyadong agresibo, yung mga iba hinay-hinay lang. So, meron din. Hindi na maiwasan yan. At saka, Christian or non-Christian, lahat tayo may tendency maging judgmental. Di ba? Wala namang exception yan. Na itong amazing, hindi como Christian ka na, perfect ka na. Hindi naman ganun yun eh. Now, tingnan nyo ha, bakit sinulatan ni Paul ang Christians in Rome na do not avenge? Vengeance is mine. Sabi niya ganon. Bakit niya sinusulatan yon? Bakit niya sinusulatan speak the truth in love? Bakit niya sinusulatan ng mga Christians sa ganon? Kasi nagagawa nila yon. Diba? Huwag nating isipin na, kaya minsan nadi-discourage yung ibang, hindi ako Christian kasi masasaktan din ako eh. Hindi ka naman utusang magmahal at hindi masaktan kung hindi ka nasasaktan, di ba? Kaya the mere fact na sinasabi yon kasi nangyayari din sa mga Christians yun. Kaya sa atin, hindi tayo kailangan magpagkunwari na parang hindi tayo nagkakamali. Nagkakamali tayo. Totoo po yan. Nagagalit din tayo. Di ba? Parang nasasaktan din tayo. Tao rin tayo eh. Kaya, wag din tayong dumating na parang perfect na tayo, hindi tayo nagkakamali. Minsan kasi may tendency tayo ganun ang dating eh. Parang nakikita tayong mali ng ibang tao. Pero hindi natin nakita yung mali natin. Kaya nga, doon ko naintindihan ang Christian kaya mapagmahal. Kasi naintindihan nila with our imperfections na lahat ng ating mga kakulangan sa Diyos, minahal tayo ng Diyos. Kaya nga, and this is love, not that we love Him, but He first loved us. Siya munang nagmahal sa atin. Kaya because of that, napapamahal tayo sa Lord, napapamahal tayo sa kapwa natin kasi wala tayong pagmamalaki. Opo. Diba? Parang Kuya Erwin, di ba ganito? Kung ikaw ay nagsikap, naging mayaman ka, nagtiyaga ka, pag may lumapit sa iyo na lagi na lang umaasa sa iyo, sasabihin sa iyo, oy, ako nagtiyaga ako, magtrabaho ka, mahiya ka. Di ba? Pero kung ikaw ay recipient lamang ng grace, kaya ka lumaman, na parang sobrang utang na loob mo, bagamat hindi lahat mangyayari, automatic na magpe-pay it forward ka, pero it is easier when you were said, pay it forward. It is easier for you to do it kasi nga alam mo na it's only by someone's grace na ikaw ay natulungan at umunlad sa buhay. Same thing with God. Kumbaga, because of His grace, it is easier for us na talagang, Lord, magmahal din sa iba. Pero itong amazing, sa Christianity, hindi natapos doon. Hindi ka lang naka-experience ng grace. Binigyan ka pa ng power. Power? The Holy Spirit. Promise ng Lord yun eh. Para kung if you're filled with the Spirit, may fruit ng Spirit, which is love. Kaya, hindi ka mapagiganti. But again, you can still speak the truth. In love. In love. Ayun po. Dagdag, gusto ko lang, expound tong love na to. Kasi kadalasan, ang idea natin ng love ay yung mushy feeling na wala kang ginagawa, parang punching bag, okay lang yon, sige. Hindi ganun ang love sa Bible eh. Kunyari, yung anak mo, mahal mo sa buhay, o mga bata, nakikita mo, malapit sa'yo, nagmumura sila. Anong gagawin mo? Okay lang yan, anak. Wow. Ganun ba yun? Hindi ganun love eh. O yung isang kasama mo sa bahay, very destructive. Lasing ng lasing. Kung ano-ano sinisira. Papabayaan mo lang na ganun. Hindi ba pagsasabihan mo? Pag pinagsabihan mo, masama ba yun? Yan. So, pag pinagsabihan mo, sometimes you will use words that will seem to be judgmental. Hindi mo na yun eh.
kung minsan hindi mo maiiwasan yun. You will really make judgment. Nasasabihin mo sa kanya, itong ginagawa mo, mali ito. That's a statement of judgment. Pag sinabi mong mali yun. Tapos, siyempre, isipin mo rin si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao dito. When He came the first time, He came as Savior, okay? But He will come as at another occasion, He will come as Judge. He will condemn. Doon niya ipapatupad lahat ng condemnation for those sinners. When that happens, sasabihin mo ba kay God, ay, hindi ka loving. Kasi kinukondemn mo kami. Hindi totoo yun. God is and will always be love. So whether that love is expressed in judgment or in talagang compassion or acceptance, parehong love pa rin yun. So, yung concept ng being judgmental, naintindihan ba na talaga natin yun? Yun. Kasi everyday life, we make judgment You cannot live one day without making a judgment. Every decision is a decision of judgment. So, isipin nyo na lang yun. Saka ang ayaw ng Lord na judgment, yung critical, yung fault finding. Fault finding. Hindi mo talaga naintindihan. Oo, tapos yun lang, naghahanap ka lang ng mali ng iba para para maliitin mo, o kaya sirain mo, o kaya kondinahin mo. Ayun, bad po yun. Oo, hindi. Ang Christian, hindi naman tayo, ang atin, tutulong tayo pero hindi, again, as I've said, may mga talagang ganun, no, na professing Christians, or maybe they said they're Christian sila, and yet, ando pa rin yung weakness na may tendency parang kadiri kayo, hindi kayo naggumagawa, di ba? Kaya kayo ganyan kasi hindi kayo naniniwala kay Jesus, di ba? Ganon. Diba? Masakit po kaya nagiging judgmental. Ayun. Actually, mga kuya, okay lang magtanong. Oo, diba? Kasi Kanina ka pa tanong. Ayun po, mga kapatid. Hindi lang po patungkol sa Olympics. Siyempre, alam niyo naman po ngayon, ang social media is like everything. It's everywhere. So, parang lahat na lang ng taong gusto magbigay ng opinion, mang-bash, free for all po talaga. So, ano ba ang tamang reaksyon bilang Christian? Kasi meron din po nag-forward ng question, parang sa lahat ng mga issue sa buhay, marami pong mga issues Ano ba ang tamang reaksyon natin bilang Kristiyano? Is it okay to join the bandwagon and send our comments and make a statement? Baka makabuti? Or ano po ba mga kuya? Baka makatulong sa ating mga nanonood. Kasi lahat po kami minsan naka-Facebook na talaga. Nakaka-tempt mag-comment nga ako, grabe to ganyan. Kadalasan pag nag-comment ka, inisip mo yung comment mo, mahalaga, babasahin ng lahat ng tao. Hindi naman Hindi po. Ewan ko Ganito yan. Ganito. Sa lahat ng gagawin natin, sabi ng Bible, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. So, kung tayo magsasanda, ito bang ko-comment ko will glorify God? Di ba? Ito ba makakatulong in advancing God's kingdom? Ito ba maiaangat ang pangalan ni God? Kasi kahit anong ganda ng sinasabi mo, kung sinabi mo sa maling kaparaanan, maaring ikasira pa ng pangalan ng Diyos Di ba? Di ba? Nangyayari yun Sa halip na makatulong ka, hindi, lalong na pumapangit yung representation mo ng pagtungkol sa Panginoon. Kumbaga nami-misrepresent mo si God. So yun ang babantayan mo, lalo na sa social media, pag hindi ka maingat, parang grabe yung mga salita na minumura mo na yung tao. Kaya yung iba masabi mo, may mga nagko-comment, kinokondem ka na parang masamang tao ka, labo mo, sinungaling ka. Hindi mo naman kilala, hindi mo naman alam talaga yung buong storya, parang ganon. Yun yung judgmental. So, nangyayari yan. Maraming nangyayaring ganyan. So, meron akong narinig pa ganito Ito, hindi ko naman talaga kilala, pero talagang alam ko, layunin niya, pera lang. Paano mo nasabi? Hindi mo pala kilala. Di ba? So, nagbigay ka na ng judgment nang hindi mo naman alam, di ba? Hindi mo alam kung saan galing yan, ano bang pagkatao yan, ano bang trabaho niyan dati, hindi mo naman alam So, parang, yun ang judgmental. Di ba? Kaya tayo rin, paano tayo magre-react? Bago tayo magkomentaryo sa anuman, you always ask, is this glorifying to God?
will this advance His kingdom? Kasi, di ba, sa prayer pa lang natin, ano sabi ng Lord? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Amen. So, yun, na-advance ba yung kingdom ng Diyos? Kasi kung yun ang prayer mo, yun din ang mga direksyon ng buhay mo. Opo. Di ba? So, yun po. Minsan po kasi, pag mapapansin niyo po, minsan Christian sa Christian, sila yung nagpapalitan ho. Yun ang nakakalungkot. No? Alam mo, Kaya pag di ka ingat. maingat, sa totoo lang, Ingat. pag minsan nagsulat ka at sinagot ka, kung hindi mo binabantayan ang puso mo para lumakad sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos, ang pagsagot mo, paghihiganti na rin eh. Just to Ganun prove ho. that you are right and prove the other person to be wrong. Kahit nag-comment lang po kayong gano'n. Oh, minsan, sa una, kung nag-comment ka, linaw, sinagot ka. Naku. Tapos sabi mo, sasagutin mo na naman. Ang tanong ko sa'yo, bakit mo sinasagot ulit? Bakit mo, no? Sa isip mo, hindi, kasi tinitira ako eh. Kailangan akong makabawi. O, di, wala na. At ikaw, pinagtatanggol mo na yung sarili mo. Di self-centered na yun. Hindi na Christ-centered. So, kailangan mag-ingat po tayo mga kuya sa gano'n. Yes, of course. No? Tukso rin yan eh. Tukso, layuan mo ako, please. Ganyan. Hindi. Mali. Lumayo ka sa tukso. Ayun, lumayo ka sa tukso. Kanta pala yun, mga Hindi, kuya. kasi Mali. yung tukso, kaya nga, hahabulin ka niyan. Tukso nga yan. Hahabulin mo kayo ng tukso? Oh, siyempre. Kahit nasa anong sabi mo na lumayo ka sa akin. Hindi. Habulin ka eh. Gustong-gusto ka nga eh. Kaya nga Nakakatakot. tuksuhin eh. Kaya ang gagawin mo, lumayo ka na lang. Ayun, flee. Iwas Ganun po ka, ba? oo. So, mga kuya, alam ko pong nag-i-enjoy bilis ng po. oras. Yun nga. Kasi ang ganda po ng usapan natin. Pero mga kapatid, syempre love po namin kayo. Syempre hindi po natin palalampasin na hinga natin sila ng words of encouragement. Okay po ba mga kuya? Kumbaga, as Christians po, syempre ayaw po natin ma-brand na judgmental. But how can we be a blessing? Ayan, sa ating mga neighbors. Ayan, kapitbahay. Ayun po mga kuya. Alam mo, naalala ko yung advice sa atin ng ating senior pastor. Sabi niya, if you are criticized, if it's not true, praise God. Kasi you are being warned. If it is true, praise God. Kasi you are being called to improve. So either way, makinig ka. Kung ano man sinasabi sa'yo. Totoo man o hindi. Ngayon, ito lang masasabi ko dito. Magbabasa lang ako ng konting sa Bible. Sa Bible. Sa Romans 2, verse 1. Sabi dito, therefore you are inexcusable, O man, whoever you are who judge. For in whatever you judge another, you condemn yourself. For you who judge, practice the same things. Ano sinasabi dito? Ang intindi ko dito, alam mo, kung makakita ka ng isang tao, napakarami niyang kasalanan, nagnanakaw siya, nagsisinungaling siya, nananakit ng tao. Tayo, we will make judgment. But pinipili natin yon based on yung sin na malapit sa atin. So kung ikaw parati ka nagja-judge sa isang particular sin, maybe, just maybe, dahil ikaw ganun din. So yung judgment will reflect on you. Ang lupi. Oo, ganun. Yung sabi ng Thank you po. Biblia. Thank you po. Wow. Wow. I mean, Wow. hindi ko mo na-realize yung ganun po pala yun. Pag nakakita ko ng mga lalaki, sinasabi ko, gwapo naman yan. Kasi, Ganun mo. gwapo ka. Ayos. Panalo. Ayan. Alam nyo, sabi nga ng Biblia sa James, do not speak against one another, brethren. He who speaks against a brother or judges his brother speaks against the law and judges the law. But if you judge the law, you're not the doer of the law, but a judge of it. There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and to destroy. But who are you to judge your neighbor? Now, alam niyo kung bakit importante ito. Bagamat, yes, we need to be discerning sa lahat ng bagay, pero we have no right to condemn anybody. Di ba? Wala tayong ganung karapatan. Kasi, ang sa atin, God wants us to be a channel of His blessing. That we will not be condemned at the end of our lives.
Kasi it is appointed unto man to die once, after which judgment. Alam niyo po, ang Panginoon, nangangad niya po ay maligtas tayo. Kaya sabi niya, it is not, to the Lord, it is not pleasurable, no, for men to perish, but for everyone to come to repentance. So, ang idea ng Diyos is not to put down someone, kundi to lift him up and somehow experience the saving grace of Jesus Christ. Yun ang hangad ng Panginoon. At yun din ang hangad niya sa iyo. No, tama yung kaya ang ganda ng advice ng senior pastor namin na binanggit ni Kuya Erwin, si Pastor Peter po yung aming senior pastor. Sabi niya kasi, yun nga, ulitin ko, kung tayo naman ang kinriticize, di praise God, kung hindi totoo, at least, alam ko, babala na yun sa amin. Yun yung sasabi kay Erwin. Ngayon, kung totoo naman, at least, meron tao na nagsabi sa akin na anong kailangan kong i-improve. Ang ganda nun eh. Kaya sa ating lahat, hindi totoo yung constructive and destructive criticism. Normally, ang sinasabi natin, pag kinriticize mo ako, destructive yan. Pag kinriticize kita, constructive. Pero ito ang totoo. Ang meron po ay destructive and constructive response. Kahit na negatibo yung criticism, kahit mali yun, kung ang response mo ay constructive, mabuti yun sa'yo. Pero kung ang response mo ay destructive, kahit maganda yung criticism para sa'yo, kahit na ang motibo ay para mahalin ka, you will always be responding destructively. Kaya ulitin ko mga kapatid, let's learn to respond in a way that God will be glorified sa lahat ng bagay na nangyayari po sa atin. God bless you po. Grabe mga kuya, thank you. So mamaya magsi-stretching ako ulit. Mas okay. So mga kuya, ito na po. Siyempre, favorite part, ang ating tagline. Kahit umulan, Umaraw. Bagyo. kung kailangan po ninyo ng payong, andito po ang Payong Kapatid. O yan, 3 na yan.